So, good afternoon, Gerson. Kamusta ka na, par? Yun, ayos na, ayos na, ayos. Ayos, Okay. Kuya Jedel, na-meet din natin. Ano? Oo. So, tanong ko lang, Gerson. No? Saan ka sa Pilipinas? Para alam ng mga ano natin. Talagang, ano ko, taga Davao talaga ako. Digos, Davao del Sur. Davao del Sur. Ang Davao del Sur ba? Tatlo yan, di ba? Davao del Sur, Norte, tsaka Oriental. Oriental. So, ang Davao City, sino nakakasakop sa kanya? Ayun, yun yung mga sila Duterte. Yun. Ano yun? Oriental yun? City, center sila eh. Parang sentro. Okay, okay. Tapos, So, medyo malayo ka doon sa city? 1 hour. 1 hour. Oo, isang oras. So, anong career mo bago ka pumunta dito, pare? Alam mo, di ba nagbabarko ka? Oo, pero bago ako nagbarko, nagtrabaho muna ako sa Manila eh. Kasi after ko mag-graduate ng high school, pumunta ako sa Manila. Tapos nagtrabaho ako sa machine shop. Machine shop. Tapos yun, nabigyan ng opportunity tsaka pagbarko. Okay, so mga abe, by the way, ako nga pala si Kuya JDL at ito ang Usapang Abe. Kasama natin dito si Gerson. Matagal-tagal na rin ako hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-podcast. Kasi gusto ko ganitong podcast, wala sa studio. Gusto ko outdoor. Kita nyo yung mga... Nandito pala kami sa Scarborough Town Center at iniinom namin Tim Hortons. Pero huwag kayong mag-alala, hindi kami sponsor ng Tim Hortons at ng Scarborough. Baka naman. Oo, baka naman, baka Okay, naman. Ayon kasi sa chismis, ang marketing ng team ng Scarborough Town, Pilipino. Anyway, kasama natin si Gerson kasi yung araw kasi may tinatawag na American Dream. So ngayon, nauuso yung tinatawag na Canadian Dream, Australian Dream, no? So lahat naman tayo nangangarap ng magandang buhay para sa mga sarili natin. Saan man yan, no? So ako isa sa mga generation noon, 10 years ago, na nangarap na pumunta dito sa Canada at nandito sa Canada. And now, Gerson, okay, alam mo, hindi ko masasabi, mekaniko ko sa Pilipinas, ano? Masasabi natin na you have a stable job, no? Sa Pilipinas. Bakit nyo ninais na mag-Canada? Una-una, no, naisip ko lang siya nung nagbarko na ako. Parang, kasi, yun, hindi naman, hindi para sa akin lang, no? Kasi lahat ng mga nagbabarko din, gusto rin nilang magbarko. Pero doon ko na nakita na ang barko ay hindi para sa akin. No? Kaya gusto kong... So, anong trabaho mo sa barko? isa kong chief cook, no? Isa akong kusinero. Ako yung umahawak ng basta lahat ng pagkain sa akin. So, hindi mo nagustuhan yung patagal? Nagustuhan ko nung una, kaya lang patagal ng patagal. Doon ko naisip na parang mahirap, no? Para sa akin sa pamilya. Luxury ito o ito ay ano? Ito ay cargo ship. Cargo ship, pero ibang bansa ang biyahe? Oo, worldwide din. Worldwide. Naiinip ka ba? Naiinip ka sa Oo, naiinip laot? ako. Okay, okay. Anyway, so paano napunta ng Canada ang destinasyon? Kasi una-una nagbabalak na talaga ako noon, no, na hindi Canada, no. Australia ang bala ko kasi doon sa Australia maraming mga nababalitaan ako mga ship nga, yung mga kusinero na nagpupunta, maraming trabaho. So yun, nag-apply ako. Sinusubukan ko pero wala, no. And then yun nga, isang beses yung nakapunta ako ng Canada dahil doon sa sister-in-law ko. Oh, okay. So ikaw muna nauna dito? Hindi, sabay-sabay kami. Sabay-sabay kami. No? Mas maganda. So, ilang taon na yun ang nakakaraan? Ilang taon ka na dito after nun? Ano pa lang kami, 18 months. 18 months? So, last April lang, 2024. Not 1 year na. So, ano naman ang mga na-realize mo pagdating mo dito? Bukod doon kasi magpa-vlog ka, ang dami nun eh. Ano yung talagang pinaka tumatak sa'yo pagdating mo dito sa Canada? Bukod sa weather, alam naman ito, malamig. Para sa akin kasi walang bago nung dumating ako kasi bago ako dumating dito, inaaral ko rin talaga, tinignan ko, nanood ako ng vlog, nagbabasa-basa ako. And nakabiyahe kasi ako, Kuya JD, no, Kuya Abi, doon sa Vancouver. Okay, anong last nagbabangko ka ba? 2023, last 2023, bago ako pumunta rito, nagbiyahe ako sa Vancouver. Inaral ko, binasa ko, kaya pagdating ko rito, hindi na ako nagulat. So, meaning to say, kaya napili mo Ontario, Toronto, nandito ang sister-in-law mo, meron ka dito? Hindi talaga, wala kaming kasi kung nag-consultant kami. So kung ano lang yung sinabi ng consultant, yun lang yung sinusunod namin. Kumbaga, talagang hindi lang kayo nag-DIY, gumamit kayo ng consultant. Consultant, okay. Kasi bihira, nakakatakot din na masabit ka sa hindi totoo, di ba? Oo, yun nga. Hindi ba biro, you can answer me, yes or no, pero hindi ba
biro ang ginastos papunta dito? Oo, malaki ang ginastos. Sa consultant pa lang magbabayad ka, tapos syempre yung mga proof of funds, no, kailangan. Mga home ties, maraming pagdadaanan. So far naman, ano mo ngayon? Anong parang sitwasyon mo? Anong gugustuhan mo ba in terms of pag-aaral ng anak mo, trabaho, lifestyle? Ay, oo. Sa akin, talagang gusto ko kasi, yun nga, ito yung pangarap na pinangarap ko noon na makatigil ako sa barko, no? And then, yun nga, binigay. Para sa akin kasi, kahit anong hirap dito, mas mahirap pa rin yung barko para sa akin. Eh, yung anak mo, kamusta naman? Ay, masaya. Ano siya, ayaw na nga umuwi. Ayaw na umuwi. Gusto niya dito. Nag-aaral na siya, no? Oo. Ilang taon na? 8 years old. Si Grade 3. Mrs. okay naman, nag-adjust naman ng... Oo, si Mrs. lang kasi, yun nga, first time niya. And then, nahirapan siya sa weather. Yan yung ano Kababayan siya. mo rin ba siya sa Davao? Hindi, sila, Manila. Manila. Sa Manila Manila siya. na kayo nagkakilala. Sa Manila. Alright. Okay. So ngayon, mapunta tayo sa pag-vlog. Bago ka ba nagpunta ng Canada, nagba-vlog ka na? O dito ka na lang nagpunta ng pag-vlog? Nung nalaman ko kasi na pupunta kami ng Canada, ano pa lang yung plano. Wala pa talaga, wala pa kaming visa. Nag-start ako mag-vlog. Kasi alam ko, gusto ko rin mag-share ng mga buhay-buhay, no? Oo. Tsaka alam niyo mga abe, no? Pag nagko-content kayo dito, and about Canada, malakas ang ano eh. Malakas ang traction. No? So ako kasi, halo-halo yung ano ko eh. Yung ginagawa ko, kaya hindi. Pero ikaw, ano yung sa tingin mo na edge mo sa iba? Pagdating, kasi marami yan eh. Iba't ibang klase yan, iba't ibang lugar, especially Ontario and Toronto. What do you think yung sa tingin mo na ano, na bakit ka sinusundan ng mga followers na nandito sa Canada and outside Canada? Para sa akin, parang wala naman din. Parang wala rin pinagkaiba yung vlog ko doon sa kanila. Yung parang buhay-buhay lang din. Ang sa akin lang, ang inaano ko lang talaga, yung mga sinasabi ko doon, kailangan yung totoo lang. Ano talaga yung buhay, kung ano nangyayari dito. Hindi ako gumagawa mga kuyabi ng ano, no, yung Clickbait? yung mga fake. Alam mo, kaya kita nagustuhan, kaya kita pinapanood eh. Kasi ako, honest naman ako, no? Ayoko nakakapanood kasi tiga Canada din ako. Iba lang yung paraan nyo ng pagpunta dito, iba yung paraan ko, kaya hindi ko kinontent. Maaring hindi na uso yung ginawa ko noon papunta dito. Anyway, ang problema kasi, kapag nakikinig ako, nanonood ako na sinasabi nila na budo lang Toronto, budo lang Canada, tapos in the end, aalis na daw sila, clickbait lang pala yun, hindi naman pala totoo. Kumbaga, nagbago lang pala ng status nila, mahirap magtrabaho dito sa Canada, nung pala nagpalit lang pala sila ng trabaho, which is hindi ako off ako doon eh pagdating sa ganun eh. Good for you, no? Pero kung nagkakaroon kayo ng traction pagdating ng ganun. Kaya lang minsan nakakaano eh. Yung pinaglalaruan yung emosyon ng tao. Kaya nga. Okay. May nabasa ako dating comment eh. Ewan ko kung natatandaan mo, isa sa mga content mo. Hindi ko alam kung ano naramdaman mo doon, pero you handle it very well. Sabi na merong nag-content doon na nagpapaawa ka lang naman. Ganon. How do you handle that? Nasaktan ka ba pag sinasabi yung ganon? Hindi naman kasi totoo naman talaga yung nangyari. Totoo naman yung ginawa ko. Totoo naman yung binilag ko doon. So, hindi naman ako sana nagpapaawa. Yung mga pinakita ko lang kung anong buhay talaga rito. Para makita rin ng mga iba natin. Pero di ka ba nasaktan? Di ka ba na-offend? Kasi sa barko, mas matindi pa yung naranasan ko mga Pilipino lang ba kasama mo doon? Iba ibang lahi? Greek, karamihan. Okay. So, ikaw naman, ano ang ano mo? Ano ang pangarap mo sa kay Inday? Yun nga. Dito. Oo, yun gusto ko sana na talagang makapag-stay kami, no? Pero yun nga, dahil sa hindi naman sigurado talaga din. Wala na rin naman nagsabi sa amin na talaga makapag-stay kami rito. So, pero para sa akin, gusto kong dito sana mag-aral si Inday para din sa future na, no? Kami naman medyo may edad na rin. Pero kung hindi ibigay, wala rin kami magagawa kung talagang hindi talaga dito. Pero pagdating sa community, marami bang tumutulong pagdating sa community ng mga kapwa Pilipino in terms of how to start, paano mag-maintain, trabaho, support system? Hindi ka naman nawawalan ng community na tumutulong? Sa akin kasi wala eh. Kung sa ano lang, wala. Ako yung naghahanap eh. Sa Facebook. So nagre-research ako. Pag nakikita ako na
nga may hiring sila, mini-message ko yung tao na nag-post. So nagre-reply naman, lahat ng pinasukan ko rito, dahil nakadalawang trabaho pa lang naman ako, puro referral. Hindi ko kilala talaga. So pinag-ano lang ako, pinasok. Ito, Abe, no? Gaano ka, in spite ng mga napagdadaanan mo ngayon, trabaho, status, gaano ka ka-positive sa buhay na malalampasan dito lahat? Talagang sobrang ako kasi laki ako sa hirap eh. Kumbaga, walang-wala talaga kami noon. Talagang malaking tulong yung ganun eh. Kasi parang hindi ka ma-stress kung parang iniisip mo, ganun lang naman. Ang naranasan ko noon, mas higit pa dyan, mas mahirap pa. So maganda, yun yung talagang gusto kong i-emphasize ngayon. No? Kasi maraming mga tao ngayon, ang bilis mo wala ng pag-asa. Ma-depress agad, stress. Stress, no? And ano naman, tawag dito, yung pagbablog ngayon, talagang dire-diretso lang yan. Oo, talagang kung ano lang yung may rin, na may vlog natin na buhay-buhay rin dito. Kasi yung vlog ko nga, mayroon nakalagay nga doon yung food, travel, saka buhay Canada. Yung buhay Canada pa lang yung nagagawa ko eh. Yung travel, wala. Hindi na naman yan eh. Nandyan lang naman yan, no? Ikaw, anong isa sa mga paborito mong, naka-isang taon ka na eh, naka-isang cycle ka na eh. Anong isa sa mga gusto mong event dito sa Canada na talagang gustong-gusto mo, na nililook forward mo? Mga Filipino event ba to? Canada Day, Thanksgiving, Pasko, anong gusto mo dito? Yung fiesta, pag summer. Yung pag summer, mga Taste of Manila, yun yung nakakita ka talaga ng maraming Pilipino, no? And maraming mga pagkain, no? Kaya lagi akong pupunta rin doon sa mga fiesta na yan. Okay, mga Abe, so ikaw na lang, last na lang Abe, ano ang may papayo mo sa mga tao na gusto pa rin pumunta dito sa Canada, especially dito sa Toronto? Anong may papayo mo sa kanila? Para sa akin, no, bago kayo pumunta rito mga par, no, mga Abe, no, kailangan nyo talagang aralin, no? Kung saang province kayo pupunta, tsaka aralin nyo yung buhay dito. Tignan nyo, manood kayo ng mga vlogs, no? Yung mga nagba-vlogs na yung talagang sa tingin nyo na talagang nagsasabi ng totoo. Aralin nyo at syempre kailangan nyo talaga ng pera, no? Lalong-lalo na pag study visa kayo, student permit. And sa ngayon nga mahigpit, no? Pero yun nga, yung mga may balak pa, yung mga papasok pa lang, no? Marami pa kayong chance, no, na aralin, no, at pag-isipan kung talagang pupunta kayo rito. Aralin, tapos yung kabagay iba, wag ka lang umasa doon sa nagbablog. Aralin mo rin sa sarili mo, no? Oo, kailangan mo yun. Hindi yun nagdedepende ka doon kung anong sinabi nila. Alam mo, Gerson, maraming salamat. No? First time ko itong ginawa ulit. No? Kasi usually, nakikita mo na may podcast ako. Usually, studio lang yon. So, ito, pangarap ko to na nandito sa labas. Nakikita nyo yung paligid. Iba kasing style yun eh. So, anyway, thank you sa pagtitiwala mo, par. Maraming salamat, par. So, off the cam na yung pag-uusapan namin. Kami na lang. So, maraming salamat mga Abe. Ako po ang inyong lingkod. Kasama si Gerson. Wala dito sa Toronto. Best regards, Kuya JDL. Bye-bye.